Miss Catherine Bernardo, abay tuluyan nang tinanggihan ang mga tao for the So aside from that is nagte-trending din ngayon ang ilan sa mga posts patungkol dito sa Katniel. Sabi dyan, as a Katniel fans, what hurts me the most is that DJ who cheated is now with the girl I think is amazing and I can see his change for her. Meanwhile, Kat, who was hurt, ended up choosing another guy who also a red flag. Kung true and now it looks like she's, so parang sinasabi nila dito na parang si Miss Catherine Bernardo po is talaga namang masasabi natin na nag-mature ang isang Daniel Padilla nung sa kanila pong 11 years, no? Kasi pagkatapos ng kanilang hiwalayan, doon lang natin nakita talaga na merong tinatawag na remorse itong si Daniel sa mga nangyari sa kanila ni Miss Catherine. And happy naman po yung mga fans po ni Mr. Daniel na natagpuan nga nito si Miss Kayla Estrada. While, diba, parang kinukumpara nila yung naging choices nitong si Miss Catherine na napunta daw sa red flag na hindi pa naman talaga sure kung totoo talaga yung balita. Possible kasi na baka magka-tropa lang sila, diba? So, anyways, aside from that is, ito nga no, dahil hindi pa rin po tumitigil si Mama Min sa pagpo-post at pagpo-fact check sa lahat po ng mga fake news na nagkakalat ngayon sa social media. Kasi hanggang sa ngayon, nagsisirculate pa rin kasi yung mga fake news patungkol kay Catherine. Sabi nga ng isang post, nababash hindi dahil groomer, pedo, cheater, hindi dahil may magic, hindi dahil may ginawang masama, hindi dahil ng apak ng ibang tao, nababash siya dahil ginagawa siya ng fake news, nababash siya dahil tahimik siya, nababash siya dahil mas pinili niya ang manahimik, flood control, pero hindi porket manahimik ay bulag na siya sa nangyayari sa bansa. Alam na mga nangyayari, kaya palagi lang niya siya andyan, silently, tumutulong lalo na sa angat buhay. At hindi nang galing sa kanya ang political na words, nanggaling yun sa may-ari ng Anchorland. Shinare lang niya na may gustong kumuha kay Catherine na mag-endorse sa politika, which is eto nga si Miss Lady Boss. A politician once asked me to help get Catherine endorsement and you said she chooses to stay apolitical. That's you. That's you, sabi niya. Thank you. Ayan. So, sinasabi po dito, pinapatunayan po ni Lady Boss na meron po mga politicians na gusto po nilang kuning endorser itong si Miss Catherine. Pero kung matatandaan ninyo, sa lahat po ng mga nagdaan ng mga politics, tanging kay dating Vice President Leni Robredo lang nagpakita ng talagang total support itong si Miss Catherine. Pero other than those politicians, wala na po siyang sinuportahan. Kasi nga sabi po dito, apolitical. Ano ba means ng apolitical? Base po sa dictionary, apolitical words is an adjective words which means not interested or involved in politics. He took an apolitical stance. So, ibig sabihin, mas ginugusto ni Miss Catherine Bernardo na siya po ay hands-off dun po sa tinasawag na politics, no? Pero, it doesn't mean na hindi siya nagsasalita or hindi siya nagsasaboses sa mga nangyayari ngayon nagaganap ngayon sa politics. Hindi po ibig sabihin nun na parang wala siyang pakialam, no? Pero, yun nga, nakiusap at nag-warning na nga ang nanay ni Catherine Bernardo na si Mami Min Bernardo sa mga netizen bashers na ginagamit ang pangalan ng anak niya sa mga peking kwento. Kasi talagang ano yan palasak na po yan sa social media ngayon. Nagamit ang pangalan ni Catherine sa mga post na di umano ay tila binabanatan niya si President Bongbong Marcos. Sa ginawa nitong pagtulong sa mga biktima ng kalamidad na umano'y puro pictorial lang daw. No? Biruin po ninyo, napakatindi po ng mga aligasyon kay Catherine. Bagay na hindi po nagustuhan ni Mami Min. Lahat po ng mga panlilibak, lahat na masasakit na salita sa social media, lalo-lalo na sa Reddit at saka po sa Twitter or na dating Twitter na ngayon ay X. Grabe po yung mga hate campaigns kay Catherine, pero ito talaga yung hindi nila pinalagpas. Sabi ni Mami Min, please stop using my daughter's name or image on your platform, especially if the stories you share are not true or splice. Ang isang kwentong dinagdagan o binawasan ng kahit isang salita, naiiba ang kahulugan at nagiging fake news. Don't twist the story para lang dumami ang viewers nyo. It's unfair. No, doon po sa kanyang post, meron pong mga emoji na tila ba galit na galit si Mama Min. We've endured in silence for so long because of dagdag bawas at pag-twist ng kwento, but silence means we agree with what is being said. Remember, as a mother, there's a limit to how much pain and silence one can bear. Maalala, pakiusap at mensahe ni Mama Min na idinaan niya sa kanyang social media account. Nag-release din ng statement ang talent management ni Catherine, statement on fake posts involving Catherine Bernardo. Star Magic would like to inform the public
that our artist Catherine Bernardo did not make the remark that is circulating on social media. So, agaran po ito, no, na parang finact-check agad po ito ng kanyang management because maaaring kinall out na rin ni Mama Min ang ito pong Star Magic patungkol sa bagay na ito kasi napakabigat na aligasyon kasi yung ibinibintang or parang ginagawa kay Miss Catherine Bernardo kaya hindi na rin po nakatiis ang kanyang ina at ang kanyang management. So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!